Sa ating mga listeners and viewers, mga nasa sasakyan, nasa opisina, mga nasa tahanan po nila, dyan lang po kayo at himayin lang po natin yung mga kaganapan po the past 3 days sa national government at some other concerns natin. Yes po. Attorney Francis, unahin natin, though kahapon, actually pati nung nakalipas na araw, itong mga naging pahayag pagsagot po nitong si Sir Limuel Ordinario, o Ordonio, doon po sa mga katanungan sa kanya. Actually, napansin natin karamihan sa mga naging kasagutan niya yung wala siyang kaalaman doon po sa mga ilang katanungan ng ating mga prosecution and of course ng mga senator judges po natin. Pero kung kayo po yung tatanungin, ano po yung mga nakita po ninyo ng mga legal significance na testimony nitong si Ortonio na si VP Sara Duterte at ito pong si dating Security Chief Colonel Raymond Lachica lamang yung may alam kung papaano ginamit yung confidential funds sa attorney? Unang juicy doon, may nabanggit na mga reimbursements. Bawal po kasi yon sa audit guidelines or sa audit rules na yung confidential funds ay pang tawag dito. May mga pinagamitan sila for reimbursements. Dapat mangyayari pa lang yung operations. Diba? Pangalawang juicy, yung ganong position mo na pangalawa kang pinakamataas sa administrative staff or hierarchy ng tanggapan ng pangalawang pangulo sa staff level. Tapos may mga hindi siya maipaliwanag, kaduda-duda na yon. Kasi dapat binabantayan din niya yung financial and administrative side. And another thing na juicy sa mga na-extract the past days ay yung katayuan ni La Chica, di ba? Ano nga ba siya? Siya ba ay talagang parte ng Office of the Vice President? Ano yung extent ng instructions na kanyang tinutupad at ano yung mga lawful na orders or directives sa kanya ng pangalawang pangulo such that siya yung pinag-aabutan ng mga bags ng naglalaman ng cash at ano ang kanyang participation sa implementation ng confidential funds. Doon po sa mga naging payag po nitong si Ortonio, attorney na siya, 'di ba? Katulad ng nabanggit nyo doon sa top 3 na may pinakamataas na posisyon sa OVP pero wala siyang personal na kaalaman sa paggastos ng confidential funds. Gaano kalakas yung kanyang mga testimonya na maaring tumayong ebidensya laban or pabor kay VP Sara, attorney? Mas leaning tayo dun sa hindi papabor. Dahil bilang siya ang kasama siya dun sa top management ng Office of the Vice President, pananagutan niya na dapat may awareness at full consciousness siya sa bawat sentavo na nagagamit. Okay? And more than that, yung kanyang knowledge, siya in-establish na siya ay may graduate master's degree, tapos dati siyang professor at talagang may talino yung witness. Okay? However, yung mga sagot niya na wala siyang personal knowledge, hindi niya alam, mga ganyan, nakakapagtaka lang dahil hindi regular na sa ganung nakaupo sa ganung katungkulan ay hindi daw siya aware doon sa mga pinili, pinurchase. Kaya mas leaning tayo na yung mga statements na nahita po sa kanya ay hindi papabor. Kaya very much correct na siya ay kinategorize as hostile. Actually, isa yung ikalawang hostile witness sa dito po sa impeachment trial at una ito pong si Gina Acosta. Pero attorney, napansin natin maraming mga tumangging sagutin nitong si Ortonio sa mga katanungan ng ating ng prosecution panel at even ng mga senator judges, lalong-lalo na doon sa wala siyang direktang alam, hindi niya alam niya yung mga pagkakagastusan o alam niya yung amount ng pinagkagastusan pero yung pinaglaanan ng mga pinagkagastusan wala siyang sapat na kaalaman, attorney. Yes, hindi din ako komportable sa mga pinagsagot niya dahil it's either merong tunay nga na wala siyang knowledge or baka naman meron din siyang katiting na knowledge kaya lang hindi niya ma-testify dahil nga mas malulubog ang pangalawang pangulo. So regardless,
mukha namang yung totality ang titignan natin dun sa kanyang testimonies dahil after all hindi naman lahat kasi ng nanumpa sa witnesses stand, lahat nun ay foolproof yung kanyang mga testimony. So titignan pa rin yung mga factors kagaya ng kanyang reputation, mga inconsistencies, nagmamatter din po yun, at yun pong kanyang talino or yung kanyang awareness sa mga bagay-bagay. Kayo po ba, Attorney Francis? Kasi 'di ba doon sa nung panahon po ng pagtestimonya nitong si Gina Acosta, tapos kahapon si Limel Ortonio, nababanggit ito pong pangalan nitong si dating Security Chief Colonel Raymond Lachica na hindi siya direkta talaga na empleyado ng OVP. Pero tila naging malaki yung papel po niya dito po sa usapin po ng confidential fund. Makakatulong ba sa panig ng depensa o ng prosecution kung ipapatawag bilang witness ito pong si Lachica sa mga susunod po na araw sa impeachment trial? Malaking tulong. At in fact, hanggang ngayon, napapaisip ako kung bakit hindi pa siya iharap. Pero siguro, nire-reserva siya. Dahil mas magandang, probably sa issue ng confidential funds, siya yung dulo na witness. Kaya tinawag muna si Acosta, tapos si Ortonio, at probably siya yung huli. Dahil yun yung link si Colonel Lachica, ang link kung paano ginamit, paano ginasta yung confidential funds na purportedly or allegedly ay ginamit doon sa pag-gather ng mga intelligence information sa pagsugpo ng mga security programs and concerns. Pero Attorney Francis, ano naman yung nakikita niyong negative implication o negative na magiging bunga kung sakaling ipatawag ng prosecution ito pong sila Chica at tumaya pong testigo dito po sa impeachment trial? Siyempre knowing pangalan niya yung isa sa mga nababanggit no dito po sa usapin po ng confidential fund, Attorney. Make or break dahil baka yung mga sasabihin niya ay completely makapag-absuelto sa issues na ibinabato kay VP Sara. Maaari din naman na mas mailubog, di ba? Dahil madami kang makikita sa kanya at kapag tinawag siya sa witness stand, maraming pwedeng itanong, maraming pwedeng ungkatin, at maraming juicy or yung mga significant na testimonya niya na talagang magbubuo ng web kung paano naiabot sa kanya at saan niya ginamit or ano yung instructions para paggamitan sa confidential funds. Kaya talagang aabangan natin yan. Sana nga lang talaga itawag si Colonel Lachica. Pero kung ang pag-uusapan, yung mga magiging hamon sa panig po ng prosecution, if ipatawag bilang witness ito pong sila Chica, Attorney? Yes. Namely, maaring evasive siya. Pangalawa, maaring i-invoke niya yung right against self-incrimination. At pangatlo, dahil very obvious na incriminating or makakadiin sa kanya at kay VP Sara or sa tanggapan ng Office of the Vice President yung mga potentially mabanggit niya, talagang template na yung mga sagot niya. Yun din yung i-expect natin, no? Maaring hindi siya mag-cooperate such that humaba lang yung pagtatanong pero ang ending kokonti lang yung ating na-exhaust sa ating witness. Katulad din po ng napansin kina Acosta and ito pong si ito pong tumayo kahapong testigo na tira template yung kanilang mga naging kasagutan sa mga katanungan po ng ating prosecution at ng ito pong mga senator judges po natin. Pero Attorney Francis, may mga naging pahayag itong ilang senator judges natin, ako nito nagkakamali, si Senator Raffy Tulfo, na si Attorney Ligutan, especially kay Acosta, yung nabanggit niya na posible na siya yung masampahan ng kaso dito sa ilan pong mga, kasi may mga mga katanungan sila na hindi maayos na nasagot. And maaari ba na mag-end na masampahan ng kaso ito pong mga tumatayong testigo sa panig po ni OVP, itong si VP Sara Duterte? Lalong-lalo na yung tila hindi nila pagganap doon po sa kanilang mga tungkulin, Attorney. Yes, ngayon pa lang kasi
as of date, marami na silang nabanggit na lapses kung paano nila i-handle yung obligation nila. Dahil hindi naman dahil sila ay special disbursement officer, ganun-ganun na lang yung pag-follow nila ng instructions. Meron po tayong guidelines. We are government of laws and not of men. Kaya dapat yung mga subordinates po very much aligned yung kanilang mga kilos o action sa joint circular at hindi mo pwedeng irason na utos po ito ng head of agency, mga ganun. May pananagutan po yan, hindi lang sa administrative. In fact, may nabanggit na nga po yung senator judge doon na definitely merong criminal na pananagutan. Kaya very very much relevant yung kanilang statements sa potentially bubuuing kaso ng Office of the Ombudsman. And in fact, may press release na nga ang Office of the Ombudsman na minomonitor nila ang impeachment kasi ang dami talaga nilang pwedeng mabuo na cases doon sa mga lapses nila. Particularly, billions po ang pinag-uusapan din natin dito. Exactly, lalong-lalo na pondo po ng gobyerno yung pinag-uusapan, tinatalakay po dito. Pero Attorney Francis, no, yung mga epekto, ano po yung mga epekto sa kaso ng pahayag na yung mga sagot po ng OVP, yung mga empleyado po nila na ipinatawag, dumaan sa mesa ni VP Sara Duterte para sa review at final approval. Does this mean na nagpapatunay na alam po ni VP Sara o siya yung final say pa rin dito po sa paggamit po ng confidential fund, attorney? Yes, tinutumbok po kasi ng prosecution yung chain of events at saka yung doktrina ng command responsibility. Na after all, maaagapan naman po talaga etong mga issues na to kung hindi sumang-ayon or dinisapprove po ng head of agency yung ganong manner kung paano iabot ang pera, paano siya i-withdraw, paano siya gamitin. And another thing, nabiin dito ang pangalawang pangulo dahil yung talagang series of events ay magli-lead talaga na meron siyang awareness or consciousness doon sa manner kung paano hinandle talaga itong confidential funds. Not to mention na siya po ang head of agency dito, any act po ng kanyang mga subordinate, ang presumption po ay meron po niyang consent. Okay? Kaya hindi mahirap po talaga na i-fend off niya itong mga sagot na naglilink po sa head of agency kasi gano'n naman po talaga sa hierarchy ng gobyerno kung sino po yung nasa tuktok command po niya yung or siya po ang kapitan ng barko kaya anuman po ang lapses sa baba kasama po siyang mananagot din. Yes po. Attorney Francis, with the development po nitong pagtalakay sa Article 1 ng impeachment case po ni VP Sara Duterte, nakikita niyo na ba na mas malaki yung possibility na ma-prove guilty po siya dito po sa confidential fund po na ito kumpara doon sa unang tinalakay po ng articles of impeachment? Sa perspective po ng batas bilang abogado, yes, malakas po ang ebidensya. However, hindi po kasi sa perspective ng lawyer, yung mga senator judges merong mga political animals and most of them, all of them are political animals. May nakatutok na camera. So ang worry ko lang dyan, baka yung mga political ambitions nila or mga plano po nila sa 2028 yung mas mangibabaw. Pero kung ebidensya, testimony, tsaka mga applicable na batas po, ay malakas po talaga yung lapses po, particular dun sa issue na ipinupukol sa confidential funds. Attorney, medyo maibat po tayo ng konti kasi doon po sa nakalipas po na mga araw, yung insidente po ng shooting incident sa may Tacloban City, dyan po sa may Zamboanga, no, na kung saan ang suspect po ay minor. Kinasuhan na po yung ama nung shooter na yan at nagmamay-ari po ng baril and even yung security personnel na naka-duty noong panahon po na yun. Attorney, sa ganitong pagkakataon, ano ba yung sinasaad sa batas, especially sa panig po ng eskwelahan, yung security personnel na sinasabing nagkaroon ng lapses dahil hindi po nakita yung
baril, nang dumaan po doon yung, o dinaan na papasok po ng eskwelahan, magiging same ba yung parusa o kaparusahan na ipapataw po sa kanya doon po sa tatay po na nagmamay-ari po ng baril, attorney? As unang tanong, as regards sa school administration, Aha. sa campus management, 'di ba? Ang obligasyon po nila ay hindi lang mag-deliver ng quality na education. Obligasyon din po nila na protektahan yung seguridad at safety concerns ng mga pumapasok po sa campus. Particular na doon sa security labs na I think kung tama yung nare-recall ko at nabasa ko sa mga pahayagan, dumaan siya sa PWD ramp instead na sa regular na inspections. Kaya nakalusot yun ang pwedeng tirahin sa school administration, lalo na at mayroong nakatakas sa security checkpoint at may bitbit po siyang baril at that time. So yun yung obligasyon na dapat sana minake sure nila na wala at all nakakalusot, di ba? And another thing, sa civil liability, definitely meron po talagang pananabutang civil dito yung mga nagkulang. Okay? As to criminal responsibility, mahirap patunayan ang reckless imprudence, pero hindi malayo na i-point out nila na nagkaroon ng pagpapabaya kaya may mga nasugatan, namatay at may mga nasirang ari-arian. Yung criminal liability naman po ng magulang dito, bukod sa admin dahil mukhang siya ay pinarusahan na sa kanyang katungkulan sa gobyerno, meron din po siyang criminal responsibility because how come umabot yung weapon na yon na hindi naman dapat na-access ng minor o bata o ng kahit sino na hindi nagmamay-ari ng license nun, paano niya na nahawakan at naibaon yun sa bag niya. Kaya definitely merong pagpapabaya doon at civil liability na rin na pwedeng ibayad dun sa mga naulilang pamilya dahil may namatay dito, 9 yata at saka may mga nasugatan. Actually, dalawa yung namatay, attorney. Dalawa, sorry, yes. Yung the minor, yung estudyante at yung shooter na isa rin pong estudyante. Pero, kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injury, yung file o kinaso dito po sa dalawa, yung tatay at yung security personnel ng nasabing paaralan. Ito po ba, attorney, ay available? At kung sakali na ma-prove na guilty, ano yung kaparusahan na kakaharapin po nila? Ito po ay reckless imprudence kasi po yung premise po ng kaso ay hindi nila intensyon na maibigay yung baril, parang ganyan. So kapabayaan. Ito po ay maaring makapagpiyansa at when it comes to parusa naman po, hindi po siya kasing bigat po nung parusa na ipinapataw kapag intentional mong ginawa yung pag-abot ng baril or yung pag-possess mo ng illegal firearms. Hindi po ito kasing heavy ng ganong jail time na above 6 years. Kaya, at least yung sanang mapatunayan dito, talagang nagpabaya sila at maganda na yun, at least man lang magka-criminal record sila. Ang agapan lang natin dito later on, baka kasi mahina yung ebidensya, kaya dapat talaga masusing pag-aralan dito ng National Prosecution Service kung paano nila ipo-point out yung mga lapses nung tatay at saka nung security guard. Doon sa panig nga, may mga nababasa tayo doon sa panig ng security guard, sabi nga nila kawawa kasi wala naman talaga siyang, kumbaga parang pagkukulang lang naman doon sa kanyang trabaho. Pero it's a good thing na rin kasi para maging aral na rin, no? Especially sa mga security agencies na lalo pa nilang pahigpitan yung kanilang mga trabaho para hindi na maulit yung ganitong klase po ng mga insidente, attorney. Tama, dapat lang dahil hindi man natin magaranti ang mga ganitong hindi hindi mga mako-foresee na events, pero hanggang doon tayo sa due diligence ba na yung school ay masikap na mag-screen ng mga security guards. Okay? At masikap din siya na continuously hindi nagpapabaya sa pagpapalusot ng mga kontrabando at mga illegal na items na ganito. Yun lang po kasi yung control ng paaralan. Yung hanggang saan tayo pwedeng mag-ingat dahil hindi naman natin talaga alam kung ano yung mga pwedeng maipasok. Pero at least sa level ng checkpoint, nasa sala na. So hindi ito yung check up tapos ganun lang. Yung sa level lang ng
mata, parang ganun. Paano kasi kung inilagay niya yan sa mga kung saan-saan man niyang tinatago? Kaya dapat talaga maging maingat ang mga paaralan dahil nakakatrauma din ito sa parte ng mga magulang na ipinaubaya yung kanilang anak sa paaralan para makapag-aral, matuto. Yun pala hindi naman natin inaakala may mga ganitong insidente na pala. At lalong-lalo na ang school, dapat isa po yan sa ligtas na lugar, no, na pupuntahan ng ating mga anak, attorney. Tamang-tama po. At yung konsepto po kasi ng contract of education or yung kontrata po nila sa paaralan, hindi lang po doon nakapaloob yung pagkamit ng edukasyon o pagkatuto. Kasama din po doon yung healthy environment, safe, walang nadidisgrasya at walang intentional na krimen na nagaganap sa premises. Yes po. Attorney, baka meron pa po kayong mga nais pong ipaabot sa ating mga listeners and viewers. At syempre, yung pagantawi pa rin natin sa impeachment trial next week dahil tila mas nagiging kaabang-abang, lalong-lalo na kapag ipapatawag po talaga ito pong si Colonel Lachica sa susunod po ng mga araw, attorney. Go ahead po. Ang oras sa buong Kapuluan, 11:46 in the morning. Manatili po kayong nakatutok sa mga ganito pong usapin dahil naglalaan po tayo ng oras para mas maunawaan po ninyo ang mga kaganapan po natin sa national government. Manatili po kayong nakaantabay sa mga updates natin. At ito pong Bombo Radio Dagupan, i-follow niyo po yung Facebook page. Happy birthday, Regional State Prosecutor Christian Olpindo. Yun lamang po, this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Maraming salamat, Attorney Francis Abril, ang ating legal expert and political analyst na katuwang po natin sa ating palatuntunan